mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Iyong mga pintuan mo ay siya nang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y kanyang tinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Hesukristo. Narito tayo upang sambahin ang Diyos na nag-alay sa atin ng pagbabago at kalayaan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Papurihan natin ang Panginoon. Sa bagong taong ito, mga magulang ko't mga kapatid, minsan pa tayo po ay lumapit sa Panginoon ng mayroong kababaang loob. Kausapin po natin siya, atin pong pagdaupin ng ating mga palad, simbolo ng ating kababaang loob, sapagkat ang unang nagbigay ng kanyang sariling kababaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Sa umagang ito, minsan pa kami na iyong mga anak ay humaharap sa iyo, aming Panginoon, na may kababaang loob. Dahil gusto namin, dakilang Diyos, salubungin ang bagong taon na walang pait na nadarama sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Gusto namin, dakilang Diyos, ay ikaw ang siyang makita namin sa pamamagitan, dakilang Diyos, ng aming kapwa. Hindi namin titingnan kung gaano siya kahirap, mahalin. Titingnan namin, dakilang Diyos, kung paano maipapakita o maipapahayag ang pagmamahal na ibibigay sa aming kapwa. Sana, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng bagong taong ito, patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, kami po sa umagang ito, tunay na kahit 5 araw pa lamang ang nakalilipas sa bagong taon, marami na po kaming pagsalansang, kamalian, kasalanan na nagagawa sa isip, sa salita, at maging sa aming mga pagdilingkod na ginagawa. Narito po, dakilang Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, kasama ng aming lupang katawan. Alam po namin, dakilang Diyos, na ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Nahanda mo kaming patawarin sa mga nagagawa naming pagkakamali o aming Panginoon. At kami po ay nagsisikap, lalo tigit sa bagong taong ito, na kami po ay magbago. Magbago ng aming ugali, ng aming pakikitungo, higit sa iyo, o aming Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat alam po namin na ang kapahayagan ng pagpapatawad ay ibinigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, o aming Panginoon, tunay na ikaw ang aming Panginoon noon, ngayon, at magpakilanman, sapagkat ikaw ang aming manlilikha, manunubos, at tagapagtaguyod. Kaya, dakilang Diyos, kaninang umaga sa aming pagkagising, hindi lamang kami, dakilang Diyos, nanalangin, kundi aming ipinagpasalamat, sapagkat kami, dakilang Diyos, ay patuloy na humihinga, malakas ang aming pangangatawan, at gagamitin namin ito, o aming Panginoon, para kami makadako sa iyong bahay, dalanginan. Kaya kami, dakilang Diyos, ay naririto para sama-sama kaming umawit, magnilay, manalangin, makisalo sa iyong hapagkainan, at salubungin ang isang bagong taon ng punong-puno ng pag-asa, o aming Panginoon. Salamat po ng marami, o aming Panginoon, sapagkat kapiling namin ngayon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kasama sa simbahan, o aming Panginoon. Kami, dakilang Diyos, ay naniniwala na patuloy mo kaming pagbibigkisin ng pag-iibigan sa isa't isa, at ikaw ang siyang patuloy na maghahari, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat andiyan ang iyong konsilyo, ang kaaniban, o aming Panginoon, na tunay na haharap sa bagong gawain at programa ng iyong iglesia sa dakong ito. At alam po namin, dakilang Diyos, dahilan sa ito'y amin din namang pinagtibay, amin itong dadaluhan para sa iyo, o aming Panginoon. Kaya naman, handang-handa na kami, o aming Panginoon, na patuloy kang papurihan sa Espiritu at sa katotohanan sa pamamagitan ng aming midweek prayer and praise service, sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng banal na kasulatan, sa aming mga gawain, o aming Panginoon, lalo tigit sa aming mga Sunday school, sa aming pananambahan, umaga at gabi, o aming Panginoon. At alam namin, dakilang Diyos, doon sa aming mga mission area na patuloy mong ginagabayan, pinapatnubayan, patuloy na yayabong, dahil andyan ka, para kami ay samahan at alalayan. Maraming salamat, o aming Panginoon, sapagkat ang iyong simbahan sa lugar na ito, ang iyong tahanan, ang iyong templo, ay patuloy na nananangan sa iyong kapangyarihan. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat patuloy namin nakakasama ang aming mga kapatid, hindi lamang dito sa loob ng iyong bahay dalanginan, sa labas, o aming Panginoon, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, o aming Panginoon, na nanonood at nakikinig sa amin, o aming Panginoon. Damhin nila
ang iyong banal na presensya sa kanilang kalagitnaan, o aming Panginoon. At bilang iyong iglesia, alam namin, dakilang Diyos, na patuloy kaming tumatahak patungo sa iyo. Andyan ka para kami alalayan. Hindi lamang para po sa aming mga gawain at paglilingkod, lalo tigit, dakilang Diyos, sa patuloy naming pagsunod sa iyo, o aming Panginoon. Ang aming pong paaralan, dakilang Diyos, na muli magbubukas sa araw ng Lunes bukas, o aming Panginoon, ng Hope Christian School. Ikaw, dakilang Diyos, ang siyang sumama, kumalinga at magmahal, hindi lamang sa aming mga guro, lalo tigit sa aming mga estudyante, o aming Panginoon, para tunay na makita ang isang magandang bukas, ang isang magandang kinabukasan, habang sila ay nag-aaral, lumalaki. Hindi lamang may takot at pag-ibig sa iyo, lalo tigit nananangan pa rin sa iyong pangalan, o aming Panginoon. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, yung aming mga kapatid na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan. Lalo tigit, dakilang Diyos, yung may mga karamdaman. Alam namin, dakilang Diyos, saan man sila naroroon, sila'y may karamdaman, andyan ka para sila ay hipuin ng inyong kapangyarihan, para po sila ay gumaling. Kasama na doon, dakilang Diyos, ang aming kapatid na Intong, o aming Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, ikaw ang siyang lulukob sa Kanya. Patuloy din namin dinadalangin, dakilang Diyos, ang kabuuan ng aming simbahan, ang United Church of Christ, lalo tigit sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, o aming Panginoon, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod sa iyo at susunod sa iyo, o aming Panginoon. Patuloy din namin dinadalangin, o aming Panginoon, ang aming bayan, ang aming lugar, ang aming bansa. Kami po noong nakaraang taon ay punong-puno ng pagsubok, pero punong-puno ng katagumpayanan. Nawa, dakilang Diyos, sa bagong taong ito, ang bansang ito, ang buong mundo, dakilang Diyos, andun pa rin yung pag-aalalayan, pagbibigayan, pag-unlad, at katahimikan, ang siyang manariwa, o aming Panginoon. Maraming salamat, o aming Panginoon, at alam ko po na dinirinig ninyo ang mga panalangin ng inyong mga anak na ngayon ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Muli, dakilang Diyos, maraming pong salamat, at binabalik namin sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ating pong pagbasang tugunan ay matatagpuan sa Jeremias 31, 7 hanggang 12. 7 hanggang 14. Ang pagbabalik ng mga Israelita. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo ng kagalakan alang-alang kay Jacob.
Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo sa inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila o mula sa hilaga. Titipunin mo sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong maliit. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang iiyakan habang daan. Nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Tigib na kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halangan ng dalig. Hindi na sila muli magdadalang hati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati ang mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Sabay-sabay po tayo. Bubusugin ko ang pinakamainam na pagkain, ang mga saserdote. Mananalangin ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamalas. Ito ang sabi ni Yahweh. Pinagpala po tayo sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, ay matatagpuan natin sa Pahayag, chapter 21, verses 1 to 5. Ulitin ko po, Pahayag, chapter 21, verses 1 to 5. Na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya ang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa maasahan sa trono ang mga salitang ito. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa
at pagkain ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Silence has been broken with music that rings through, and all my deepest longings put into work by you. In my heart I know it, you are the Holy One, Redeemer of the people, Jehovah's only Son. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared for all men. This light of divine revelation, a child born in Bethlehem. Yes, my eyes have seen your salvation, and now by your grace I can say, the Savior of hope for all nations is reborn in my heart today. The waiting now is over, my strength has been renewed, and every prayer I offered is answered yes to you. So now my heart rejoices and my spirit sings, you are my own Messiah and my King of Kings. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared for all men. This light of divine revelation, a child born in Bethlehem. Yes, my eyes have seen your salvation, and now by your grace I can say, the Savior of hope for all nations is reborn in my heart today. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared for all men. This light of divine revelation, a child born in Bethlehem. Yes, my eyes have seen your salvation, and now by your grace I can say, the Savior of hope for all nations is reborn in my heart today.
Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na aming magulang, salamat po sa mga biyaya niyang ibinibigay sa amin sa kabila ng hindi namin pagtalima sa iyong mga katuruan. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin sa kabila ng ilang ulit na ikaw ay nabigo. Sa kabila ng di matapos-tapos na mga pangako, patuloy kang nakikipagtipan sa amin. Nawa po sa bagong taong ito, 2014, tulungan mo nawa kami na maisapamuhay ang iyong mga katuruan nang sa gayon, ang bagong buhay na natagpuan kay Kristo ay patuloy na magliwanag. Lalo tigit sa isang magandang umagang ito na hatid ng bagong taon para sa lahat. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po nating palakpakan si Kuya Macdo at si Kuya Mama. Happy New Year po. Year of ano ngayon? Kayo naman, puro kayo pa ng inyong alam. Tama po yun. Sino nagsabi nun? Year of the Lord. Taon-taon ay Year of the Lord. Hindi Year of the Horse. Hindi Year of the Monkey. Sa Chinese yun. Ano po? Year of the Lord. Di ba? Di ba? Sino may daladiyang ano? Ang tawag doon? Horoscope? Tama ba ang bituin natin? Bituing walang ningning. Parang si Sharon Cuneta yon. Year of the Lord. Taon-taon yan. Yan ay taon ng ating Panginoong Heso Kristo. Taon-taon ay pinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan. Sabi nga sa atin, awit na inihandog para sa ating lahat. Andyan na siya. Welcome ba naman natin? Baka naman hindi, sayang naman. Mga magulang ko at mga kapatid, sa sambahayan ng Diyos, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Sabihin nyo nga sa katabi, kumusta ka kapatid? Lalo tigit, nitong pagsalubong ng bagong taon, medyo nabalo tayo ng ingay o kaingayan ng ating kapaligiran. Mula sa iba't ibang klase ng paputok at turutot. Ano po ba yun? Turutot o turotot? Sagot agad ang mga lalaki, turotot. At ang dilim ay nabalot ng liwanag na ating nasaksihan. Ano po? May ingay din tayong narinig mula sa ating mga kaldero at kasirola na wala namang kasalanan. Tingkot na ba? Hindi pa. Huwag lang po masyadong pag-uuntugin. At totoo po yan, mapipingkot yan sa katutugtog. Yung mga tago-tagong barya, yung coins, ay muli na naman nating kinalog. Tama ba ako? Ba? Meron nga nagkwento bago daw siya lumabas ng opisina, kapag yung mga tao niya ay wala na, naghahagis siya ng mga barya para ang blessing sa buong taon ay andoon. Pagpasok ng mga empleyado, ay di sila ang pupulot. Ano? Magpunta po kayo sa opisina sa Lunes, wala po kayong mapupulot. Kayo ang magbibigay. Nagkaroon ng ibang mga ginagawa, sayawan, sa saliw ng tugtuging hoops, kiri hoops ni Vice Ganda. Tama ba ako? Baka ano kayo Ano nga yung isa?
Bossing. Yan, my little bossing. Ayaw nyo kay Vice Ganda. O yung sa naunang panahon na ang ating mga ina ng tahanan, pamilya, ay nagsusuot ng damit na bilugan o may design na pahaba o pabilog. O di naman kaya, ang sabi sa TV, kulay green daw. Kaya ang daming naka-green. Tama ba ako? Ang daming naka-green. Sana ang isip ay hindi green. Damit lang po ang pinag-uusapan. At higit sa lahat, napapag-usapan na rin ang unang panahon. Yung mga maliliit na nilalang na mas mababa kaysa sa inyong lingkod ay tumalon ba? Tumalon ba kayo? Baka naman kung ano yung taas ng talon, siyang balik ay mas matindi. Yan daw po ay pababa, hindi pataas. Ano po? Ginagawa pa po ba ninyo ang aking mga nabanggit? Hindi masama. Pagkatapos ng kaingayan ng kapaligiran, sama-sama tayong nanalangin. Ang buong pamilya para sa isang masagana at mabiyayang bagong taon. Tayo'y nagsalo-salo sa biyaya na bigay ng Diyos, ang masaganang pagkain at isang Happy New Year's Sunday service sa inyong lahat para sa pagsalubong ng bagong taon 2014 upang tayo'y patuloy na pagpalain. God is like all the time. Ano ang good news? Ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid kay Kristo. Bukod sa lagi kong sinasabing good news ay ang inyong mga katabi. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, you are the good news. Bakit kaya? Kasi siya'y nakangiti? O lagi siyang may sinasabi, kakwentuhan? Bakit kaya? Tanong natin yan. Para po sa pagsalubong natin sa bagong taon. Sa pamamagitan ng ating New Year's Sunday service, ay may titulong Bagong Langit, Bagong Lupa. Kanina po, nung ako ay naglakad-lakad, ang sermon sa Roman Catholic Church ay Epiphany na. 3 Kings na. Ba, ako'y nagulat. Ako yata ay mali. Pagbukas ko ng TV, gayon din. Sabi ko, mali yata ang bilang. Sino kaya nagkamali? Sila o tayo? O ako? Kasi ang 3 Kings po ay bukas pa, 6. So sa linggong darating is first Sunday of after Epiphany. So ibig sabihin, Pasko pa. Ano po? Pwede pang andyan yung Christmas tree, Christmas lights. Ano po? Dahil nagpapatuloy ang Pasko. Ang sabi nga natin ng Pasko, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ano po? Hanggang sa mga susunod na mga linggo. Ano po? Alam niyo po, ang pangwakas na layunin at hangarin ng mananampalataya sa Batang Tipan ay isang bago, binago, at tinubos na sanglibutan. Kaya naman nadyan si Jesus. Hindi po ba? Kaya naman tuwing Pasko, lagi tayong merong isang pamilya na pumupunta dito sa altar para gunitain na ito yung larawan ng pamilya, ng unang pamilya ng ating Panginoong Jesucristo, ng sangkakristyanuhan, unang pamilya. Kaya bago, binago, at tinubos na sanglibutan. Kung saan mananahan si Kristo. Kasama ang kanyang bayan at ang katuwiran ay mananahan sa banal na kaganapan na mga pangyayari nung unang panahon na ngayon ay ating sineselebrate. Ano po? Sineselebrate. Upang maalis ang lahat ng bahid ng kasalanan
magkakaroon ng pagkawasak ng sanglibutan, mga bituin at sa buong kalawakan. Mayayanig ang langit at lupa at mawawalang parang usok ang sanglibutan. Madudurog ang mga bituin at masisira ang mga elemento nito. Ang bagong mundo'y magiging tahanan ng Diyos at ng mga tao. Ibig sabihin, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay isang bagong langit at isang bagong lupa na nadudoon ang Diyos at ang kanyang mga nilalang. Walang iba kung hindi ang bawat isa sa atin. Ang lahat ng mga nailigtas ay magkakaroon ng katawang katulad ng katawan ni Kristo. Nang siya'y o si Jesus muling nabuhay. Mga katawang tunay, nakikita at nasasalat, ngunit hindi nasisira at walang kamatayan. Hindi po ba? Kahapon po, habang ako'y nag-iimis ng kwarto ko, din sa Pastoral House, bukas ang TV, pinapanood ko yung Superbook. Napanood ko yung Superbook. Pinakita yung si Adam and Eve, kung paano sila nagkasala. Kung paano si Satanas ay nagbigay ng prutas kay Eva. At si Eva ay binigyan si Adan. Isang magandang pangitain na andoon ang sinasabing bagong langit at bagong lupa na hinahangad ng lahat. Mayroon ng bagong Jerusalem, sabi sa banal na kasulatan. Jerusalem sa langit. Hindi magtatagal at ito'y bababa sa daigdig bilang lungsod ng Diyos. Bilang lungsod ng Diyos. Kung saan naghihintay sina Abraham at lahat ng naging tapat sa Diyos. At kung saan ay siya rin mismo ang nagplano at ang nagtatag nito. Ang bagong lupa ay magiging punong-puno ng himpilan ng Diyos at siya'y mananatili sa kanyang bayan magpakailanman. Alam niyo po, ang mga bunga ng kasalanan tulad ng pighati, pasakit, kalungkutan, at kamatayan ay mawawala na magpakailanman sapagkat ang masasamang bagay sa unang langit at lupa tuluyan ng mawawala. Tuluyan na itong mawawala. Ang mga mananampalataya, bagamat naaalala nila ang mga karapat-dapat alalahanin, ay tiyak na makakalimutan din ang dahilan ng kanilang pighati. Mahirap nga po yung ganon, hindi po ba? Kapag kami kakilala kang isang tao, hindi mo natitingnan kung bakit siya ganon sa'yo. Titingnan mo siya kung papaano kanya mamahalin. Yan, Titingnan mo siya kung paano kaniya mamahalin. O galit siya sa iyo, o meron siyang tinatago na sekreto sa iyo. Ang hanapin natin ay kung papaano kaniya mamahalin at tatanggapin. Katulad ng pagmamahal at pagtanggap na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Para sa isang bagong langit at bagong lupa. Hindi po ba? Mga kapatid, ang mga mananagumpay sa wikang Griego ay tinatawag na Nikon. Ay yung dahilan ng kagandahang loob ng Diyos na tinatanggap niya sa pamamagitan ng pananalig ni Kristo.
ay nakaranas ng muling kapanganakan at nananatiling matagumpay laban sa kasamaan. Hindi po ba? Napapaligiran man ito ng matinding pagsalungat at paghihimagsik. Ang mga mananagumpay ay hindi kailanman aayon sa takbo ng sanglibutan. Ang nakikinig at tumatalima, sila sa sinasabi na nananalig ng tapat kay Kristo hanggang wakas ay Kanyang gagawin. Tayo, bilang mga nilalang ng Diyos, ang gusto natin gawin natin yung best natin. Ano man ang sabihin ng iba, ito yung best natin. Ito yung gusto natin. At gusto nating iparamdam sa kanila. Pero sana naman, yung pagpaparamdam na yun ay maramdaman din nila. Maramdaman din ng bawat isa sa atin. Hindi po ba? Parang walang tinatago. Kung ano yung kaharap, yun na! Hindi po ba? Walang balat kayo. Sino kumanta nun? Balat kayo pala. Di po ba? Wala. Tapat at totoo. Dahil ang mga lingkod ng Diyos, kinakailangan maging tapat sa kapwa niya para maging tapat sa Diyos. Yun po ang dapat nating panghawakan. Para sa isang bagong langit at bagong lupa. Kung hindi, wala. Walang saysay ang ating naririnig na mabuting balita. Hindi po ba? Kung bagay walang impact. Hindi o impacto, kundi walang impact. Walang dating. Walang ramdam. Hindi po ba? Dahil tayo naririto para ibigay natin yung lahat. The best. Sabi nga kanina sa pag-aaral, si Pablo'y andyan, kinulong na nga, nagsulat at ibinahagi sa lahat ang mabuting balita. Kahit na anong sinabi sa kanya ng lahat ng tao, nagpatuloy sila. Abit lalayo pa tayo, ay si Kristo. Hindi po ba? Si Kristo mismo, nagpadama ng kanyang pagmamahal at pagkalinga. Pero yung nagpadama ng pagmamahal at pagkalinga, sila yung gumulo ng isang bagong langit at isang bagong lupa na kailanman ay gustong maranasan ng lahat. Hindi po ba? Mga magulang ko at mga kapatid, mismo ang ating Panginoon ang siyang nagpapahayag kung sino ang magmamana ng pagpapalang matatagpuan sa bagong langit at bagong lupa. Yaong mga taimtim na nagtitiis bilang mga mananagumpay kay Kristo. Sabi ko nga, nung una kong pagtungtong dito sa ating pulpito, sa ating pulpit riser, magsasama tayo sa hirap, sa hirap, sa hirap, pero katumbas nito ay ginhawa ng bawat isa. Hindi po ba? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi lamang pastor, hindi lamang pari, hindi lamang madre, hindi lamang diakonesa, hindi lamang ministro. Lahat tayo ay lingkod ng Diyos na kinakailangan nating ibigay ang totoo sa bawat isa. Ano po? Ang ating mga nagawa noong nakaraang taon na di maganda ay nais nating kalimutan at baguhin sana. Kaya nga tayo'y nagsunog ng kapirasong papel noong New Year's Eve service natin. Sapagkat iyon ang gusto nating baguhin. Ano po? Yun ang nais nating baguhin. Kami nga ni Pastor Jojo, magkatabi. Sabi namin sa isa't isa, bakit napakahaba ng ating sinulat? Ibig sabihin, marami rin tayong babaguhin sa isa't isa.
Marami rin kaming gustong baguhin kahit kami mga lingkod ng Diyos. Iiwanan natin ito para sa pagsalubong ng bagong taon, sapagkat ito'y habang o labag sa kautusan ng ating Panginoon. Ngayon, tayo makikisalo sa hapag kainan ng Diyos. Ang dulang ng ating Panginoong Diyos sa isang bagong simula para sa bagong taong upang patuloy na makasalo siya sa bagong taong kay ganda na puno ng pag-asa at pagtitiwalaan sa bawat isa. Sapagkat siya'y tinawag, si Jesus ng Diyos, na may ipinangako sa Kanya at sa bawat isa sa atin. Handa siyang ipagkatiwala ang hinaharap sa Panginoon. Magtitiwala tayo sa Panginoon na hinaharap at pagakbang ng may pananampalataya sa pagpasok natin ng bagong taon. Naway magbigay ng kasabikan sa paghihintay sa haharapin ng panalangin ito ng pananampalataya. O Panginoon, na tumawag sa aming iyong mga tagapaglingkod, na humayo, maglingkod sa kaniyang mga anak. Di alam ang magiging wakas ni mga panganib na susuungin. Bigyan ng tiwala na may katapangan. Di alam ang kapahayagan. Ngunit ang makapangyarihan mong kamay ang mangunguna at pag-ibig mo ang pangahawakan. Muli po, isang maligayang bagong taon sa lahat. Dahil ito po ang huli kong pagpapahayag ng bagong taon sa pulpitong ito. Happy New Year! Pagpapalay sumaating lahat. Amen, amen, at amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong sambitin sa pamamagitan ng awitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Ang iglesyang nagkakaisa at nagmamagong tunay, mayroong pananalig at layuning banal. Kilos Diyos
isipin sa kaharian ng Diyos. Magtipon-tipon Tayo mga saksi ni Kristo, mag-iwan ng landasin upang ito'y sundin. Ang maalab na pananalig, kapahayag ay pag-ibig. Ang iglesyang nagkakaisa at nagbabagong tunay, mayroong pananalig at layuning banal. Kilos yusisipin sa kaharian ng Diyos. Mga magulang ko't mga kapatid, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ibinibigay ko sa kabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Tayo po ay manalangin. O Diyos ng buhay at kasaysayan, sa umagang ito, minsan pa kami na iyong mga anak ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lalo tigit, O aming Panginoon, sa pagkakataong ito, sapagkat kanina kami ay iyong pinatawad sa aming mga pagkakasalang nagawa at ibinigay mo sa amin ang kapahayagan ng iyong pagpapatawad. Kaya't kami po ay nagpapasalamat, O aming Panginoon. Ngayon po, O aming Panginoon, kami po ay may kalinisang taglay na tatanggap ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, ang ostya at ang katas ng ubas. Inyo pong patuloy itong bendisyonan, O aming Panginoon, pagpalain, upang sa aming pagtanggap ang kalakasan, ang pagpapagaling, lalo tigit ang patuloy mong pakikipisan, ang siyang aming maranasan, O aming Panginoon. Muli, dakilang Diyos, maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Mga magulang ko't mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, kasama ng kanyang mga alagad, mula pa rin po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat siya nagkwento sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Nung araw na iyon, sa mga araw ng mga nagdaan at darating, ay nagkaroon ang ng paglilingkod ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, ng pagpapakain at pagpapagaling. Nung dapit hapon na, nagkaroon ng isang pagsasalo-salo. Ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad. Dinampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat, kanya itong pinagpira-piraso. Iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na nahati dahil sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Matapos makapaghapunan ng ating Panginoon Kristo, 10 ng kanyang mga alagad, dinampot naman niya ang saro. Muli siyang nagpasalamat, iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking mabuting balita. Ito ang aking dugo na nabubuo dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro ng ating Panginoon Kristo, patuloy nating sinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang muli niyang pagparito." Mga magulang ko at mga kapatid, atin pong pagsalu-saluhan ang biyaya ng buhay.
Mga magulang at mga kapatid, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo, tanggapin po natin na mayroong kaluguran.
Ngayon naman po mga magulang at mga kapatid, tanggapin po natin ng mayroong kaluguran ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo.
Mga magulang at mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Hawakan po natin ang kamay ng ating mga katabi at sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, ang Our Father. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For God is the kingdom and the power and the glory. Walang hanggang pasasalamat, o aming Panginoon, ang aming ipinaabot sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan, dapat ka lamang napasalamatan. Dahil sa amin pong patuloy na pagkakaisa at pagbabahaginan bilang isang katawan ni Kristo. Gayon din sa pagbubuklod mo sa amin tungo sa sama-samang pagdilingkod. Ngayong aming natikman ang sanusalong ihanda para sa amin, ito nawa ang patuloy na magpapalakas at magbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Samantalang kami tumatahak sa isang buhay na laan para sa iyo. Muli, o aming Diyos, marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Salamat po. Salamat po. Ginagawang matahimik yung mga hangganan mo, binibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Tayo po'y taus-pusong magsipaganto.
Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso'y you're the only one. Problema man magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Ikaw Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking mga salita mo ay di magbabago. Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga handog na ito ng iyong mga anak. Kapagpalain mo po ang bawat isa na naghandog nito at lalo pa silang sumagana lalo na sa taong ito. Nawa po, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit sa pagpapalawak ng mga gawain ng aming iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa kaayusan ng ating paghahandog, unahin po muna natin yung una, pangalawa at pangatlo.
Sa bagong taong ito, aming Panginoon, kami po ay nangangako, sana tupdin namin, na kami po ay magbabago, alinsunod sa iyong kautusan. Hindi man lahat, bahagya, kakaunti, pero kami po ay nagnanais na magbago at ihandog ito para sa iyo. Mula sa aming pagsasalita, mula sa aming puso, mula sa aming paglilingkod. Nawa dakilang Diyos, lukuban kami ng iyong kapangyarihan. Sa umagang ito, aming Panginoon, minsan pa ang iyong mga anak, ang ilan sa iyong mga anak, ay lumapit sa inyong harapan. Tiklop tuhod, nakatayang nananalangin, o aming Panginoon. Inyo pong pakinggan ang bawat tibok ng kanilang puso, ang kanilang kaisipan, sinasambit nila ito. Nawa dakilang Diyos, hangad namin, ito po'y makarating dyan sa iyong kinaroroonan, dyan sa iyong kataas-taasan, o aming Panginoon. Walang humpay na pagpapasalamat, pagkalinga, pagmamahal. Lalo tigit, yung pag-akap na yung Espiritong Banal ang aming kailangan para po sa aming mga gawain, para po sa aming mga pagdilingkod, sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, ano man ito, o aming Panginoon. Ito'y handog at alay lamang namin sa iyo, aming Panginoon. Bago po kami matapos, o aming Panginoon, minsan pa amin pong nilalapit ang aming mga sarili. Andito po muli ang aming kanang kamay, o aming Panginoon, at muli naming idadampi sa aming katawang lupa na mayroong karamdaman. Sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya, o aming Panginoon, at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy ninyong pagagalingin. Dahil ibe-bless nyo, dakilang Diyos, hindi lamang yung mga doktor, lalo tigit yung mga gamot na siyang ipinapasok o dinadampi sa aming lupang katawan. Sa amin pong paglabas, o aming Panginoon, sa iyong bahay, dalanginan, nawa inyo po kaming ingatan sa amin pong pag-uwi, lalo tigit sa amin pang gagawing mga paglilingkod, at tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong mga anak, na tiklop tuhod, nakating nananalangin sa inyong dambana. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng isang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Praying
As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Hello? Tinatawagan lang po dito sa harapan ang lahat pong UCM. Meron lang po tayong maikling pagpupulong. Ito po ay kaugnay sa pagsama natin kay Pastor bukas sa service, kay Tatay Erning. So tinatawagan lang po lahat ng UCM para po sa isang maikling pagpupulong. Lahat po ng UCM dito lang po sa harapan para po sa isang napakikling pagpupulong. Ito po yung kaugnay sa ating kapatid na si Tatay Erning para po bukas yung service ni Pastor. Ang lahat daw po ng choir ay pumasok po muna dun sa loob. Salamat po. So lahat po ng UCM dito lang po sa harapan. Maikli lang po tayong pag-uusapan. So tinatawagan po UCM dito sa harapan. Lahat po ng UCM, kung maaari lang po dito sa harapan.